Hello mga ka-bake and roll! Ayan, since gumawa tayo ng sweet potato ensaymada, ngayon naman ay gagawa tayo ng sweet potato pandesal or kamote pandesal. At kung masarap yung sweet potato ensaymada natin, hindi rin magpapatalo itong sweet potato pandesal natin, guys. Kaya kung medyo healthy version ng pandesal ang hanap mo, para sa'yo ito. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na natin. Ang una nating gagawin, syempre maglalaga muna tayo dito ng sweet potato or ng kamote. Mas maganda kung ganitong klaseng sweet potato or ng kamote yung gagamitin nyo dito, guys, kasi mas malambot siya. Pero kung wala namang ganito, pwede naman kahit kung anong yung available sa inyong area. Medyo maugat lang itong ganitong klaseng kamote, guys, kaya tatanggalin lang natin siya. Sakto lang yung kamote natin dito, guys. Bali 1/2 cup lang yung kailangan natin dito. So isang piraso. Sobra pa ito nakaraan, guys. 'Di ba gumawa tayo ng sweet potato na ensaymada? 'Di ba dalawa 'yon? So ito yung tirang isa. Dito sa ating bowl, pinagsama ko na yung ating mga dry ingredients, and i-mix lang natin ito at maglalagay tayo ng well sa gitna. Then nilagay ko na yung ating kalahati muna ng ating milk. Then sunod naman yung ating sugar, egg, yung minash natin na sweet potato or ng kamote. Then dito, guys, nakalimutan ko pa ilagay dito yung ating yeast. Dapat dito sa part na to, nilagay na natin yung ating yeast. Hahaluin lang natin ito hanggang sa mabuo lang yung ating dough. Ayan, din pa konti-konti lang din yung pag-add natin ng ating milk. Basta kapag kakulang pa na yung ating liquid, pwede pa tayo magdagdag ng pa konti-konti. Dito nilagay ko na lahat yung ating milk. Then continue lang natin yung pag-mix natin or yung paghalo natin hanggang sa wala na tayong nakikitang mga dry flour dito sa ating bowl. Dito pwede nating masahin yung ating dough manually, pero ako, guys, gumamit ako ng hand mixer dito kasi medyo masakit pa yung braso ko, guys. Bunot ako ng damo sa garden natin. And ito yung sinabi ko kanina, guys, na muntik ko nang makalimutan na ilagay yung ating yeast. Kaya dito ko na siya na part na nilagay. Pero okay lang naman, nahabol naman natin siya. Pero kapag kayo gumawa, guys, dapat isabay nyo na siya dun sa milk at saka sa egg para ma-dissolve na yung inyong yeast. Minix ko lang ito, guys, ng 2 minutes hanggang sa wala na akong nakikitang mga dry part ng yeast natin. Autolysis method pala yung gagawin natin ngayon dito sa ating dough. Ayan, after natin siyang i-mix, tatakpan lang natin siya ngayon ng cling wrap or ng plastic wrap. Rest lang natin ito ng 20 to 25 minutes. Then after 25 minutes, guys, ayan, medyo elastic na yung ating dough. Ayan, medyo mabigat na siya kapag inangat ko yung beater ng ating mixer. Ayan, nilagay ko na yung ating butter. Then continue lang natin yung ating pagmix or pagmasa natin hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Pwede kayong gumamit ng stand mixer dito para mapakinis natin yung ating dough. And ayan, after 15 minutes, ayan, makinis na yung ating dough. Maglalagay lang tayo dito ng konting oil sa ating bowl para hindi dumikit yung ating dough habang umaalsa siya. Then, syempre, gagawin pa rin natin yung window pane test para malaman at masiguro din natin na tama talaga yung pagmasa natin ng ating dough. Ini-stretch lang natin yung ating dough at kung kaya na natin siyang panipisin na hindi siya napupunit, ibig sabihin ready na yung ating dough. Paalsahin lang natin ito ngayon ng 45 to 50 minutes or hanggang sa magdoble na lang size yung ating dough. Then, after 50 minutes, ayan, dumoble na lang size yung ating dough. Ipo-portion na natin siya ngayon. Ako dito, guys, medyo maliit yung ginawa nating kamote pandesal ngayon. Bali 35 grams lang ito kada isa. Kaya nakikita nyo, medyo madami siya. Pero again, depende sa inyo. Kung gusto nyo medyo mas malaki, ang pinaka-standard size ng ating or timbang ng ating pandesal ay nasa 50 grams. Pero ako dito, ayan, niliitan ko lang siya, guys, kasi pang bahay lang naman ito. At pagkatapos natin siyang hatiin or i-portion, bibilugin lang natin ito hanggang sa magiging smooth na yung ating dough. Same procedure lang naman ito lahat, guys, kapag gumagawa tayo ng tinapay. Pagkatapos nating ikat yung ating dough, bibilugin lang natin siya, then arrest lang din natin siya ng 15 minutes na nakatakip ng plastic wrap. Basta paulit-ulit lang itong procedure natin, guys, kapag gumagawa tayo ng tinapay. Dito, pwede nyo siyang gawin na plain lang or pwede kayo maglagay ng iba't ibang klaseng palaman dito, guys. Then, after 15 minutes, ayan, kukunin lang natin yung una nating na-roll na dough. Then, ipa-flatten lang natin to para matanggal yung mga hangin sa loob. Maglalagay na tayo ng palaman ngayon. Ayan, may natira akong giniling dito, guys. Then, nag-add lang ako dito ng cheddar cheese. At kapag naglalagay tayo ng palaman or ng filling dito sa ating pandesal, siguraduhin natin na ma-sealed nating maigi yung ating dough para hindi siya lalabas kapag i-bake na natin siya. Itong dough recipe natin, guys, multi-purpose dough din ito. Pwede nyo rin siyang tawagin sweet dough. Kaya, pwede nyo siyang gawing iba't ibang klaseng tinapay. Pwedeng Spanish bread, pandikoko, cheese roll, sweet buns. Basta depende na sa inyo, guys, kung ano yung gusto nyong gawing tinapay dito. Pagkatapos natin siyang lagyan ng palaman, i-roll lang natin siya ngayon dito sa ating breadcrumbs para ma-coat siya. Then, ilagay na natin siya ngayon dito sa baking tray. Then, pwede rin kayong gumamit dito ng mozzarella or kahit yung mga ordinary cheese lang. Ako dito, yung iba, hindi ko nilagyan ng palaman. Yung iba, plain lang, wala siyang palaman para in case na gusto ko maglagay ng ibang palaman, halimbawa yung mga strawberry jam, ayan. Pwede. Pero masarap na siya, guys, kahit wala siyang palaman. Uulit-ulitin lang natin yung procedure na ito hanggang sa magawa na natin lahat ng ating dough. Tatakpan lang natin ito ng cling wrap, then final proofing na tayo dito, guys, ng 45 to 50 minutes. Kung gusto nyo mas crispy yung inyong pandesal, pwede nyo hindi takpan ng cling wrap. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 180 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes. Medyo toasted pala yung pandesal natin ngayon, guys. Kung gusto nyo mas toasted pa, mag-add pa kayo ng another 3 to
5 minutes. At luto na yung ating sweet potato, yung ating kamote pandesal. Ito na pala yung lunch namin guys, kaya sinadya ko siya lagyan ng palaman, ng meat, para may protein at saka carbs at na. At sobrang nakakabusog siya guys, pwede rin ito pang baon idea nyo. Iba talaga ang lambot ng ating tinapay guys kapag naglalagay tayo dito ng bread improver, pero optional lang naman ito guys, ano kapag pang bahay nyo lang naman. Ako kasi marami akong stock dito ng bread improver, kaya syempre gagamitin ko na bago pa siya mag-expire. Napakasarap din itong nilagyan natin ng palaman guys, sobrang nakakabusog siya. Naisip ko, napakasarap din siguro itong gawing Spanish bread guys. Basta gusto ko yung Spanish bread na yung hindi ma-sauce yung feeling, yung classic pa rin talaga na palaman. Toasted siya guys, pero napakalambot at napaka-moist pa rin ang loob niya. Ganito yung gusto kong pandesal guys na sinasawsaw sa kape, yung toasted yung labas tapos napakalambot ng loob. At malalaman mo rin na hindi talaga siya yung classic pandesal kasi iba yung kulay niya guys dahil dun sa sweet potato na nilagay natin. Kakaiba din yung pagkalambot talaga niya guys dahil dun sa sweet potato or ng kamote na nilagay natin. Dahil nga mas mataas yung moisture na content ng sweet potato. Pero pag ganito mga klaseng tinapay guys, kapag nilagyan natin ito mga patatas or mga sweet potato, mas madali itong amagin. Kaya i-consume nyo na siya bago pa mag 3 to 4 days. Pero may nabibili na naman na mga anti-amag ngayon guys, pero hindi ko pa na-try gamitin yun. Pero kung pangbahay lang naman, wag na kayo maglagay nun. Gumawa na lang kayo ng sakto lang para maubos nyo kaagad. Ito naman yung nilagyan natin ng mozzarella. Ito kasi yung paborito ng mga kids ko. Basta yung mga Nutella or ng mozzarella guys. Ayan, gustong-gusto nila yan. Basta masarap na siya guys kahit wala siyang palaman. Ayan, kung pangbenta nyo naman siya guys, pwede nyo siyang ibenta ng per piece or per dozen. Pwede ring by 6. Ayan, depende na sa inyo guys. Ako kasi dito, iba yung pricing ko dito sa Europe. Kaya hindi ko masasabi sa inyo kung magkano yung SRP natin. Kasi ngayon, hindi ko na alam yung mga pricing ng ingredients niya sa Pinas. So, mas maganda pa rin na mag-costing pa rin po tayo. Dati kasi, nasasabi ko pa sa inyo yung mga SRP natin. Kasi nandyan pa ako sa Pinas noon, hindi naman nagkakalayo yung presyo natin. Iba naman kasi yung mga presyohan ng mga ingredients dito sa Europe guys. Kaya iba din yung costing natin. Ayan, sa mga nagtatanong kung saan yung location natin, wala po ako sa Pinas guys. Nandito po ako sa Europe, sa Berlin, Germany. Kasi ang daming nag-PPM sa akin, naghahanap ng price list or ng menu gustong bumili ng mga breads natin. Kaso lang, wala ako sa Pinas guys. Ayan, kapag nakauwi siguro tayo, pwede na kayo mag-order sa akin. Ayan, nagamit ko pala ulit yung binili nating sealer nakaraan guys. So, tuwa talaga ako dito. Ang tawag pala dito guys ay neck sealer siya. Mas maganda kung ipa-plastic natin after natin i-bake kapag medyo warm pa yung ating tinapay guys para mapanatiling fresh siya. Hindi siya agad-agad tumitigas. Kahit ilang araw mo siyang ilagay sa counter, malambot pa rin siya. At saka mas mura itong costing natin kapag ito yung packaging na ginamit natin guys compared dun sa mga box or yung mga ibang packaging na nabibili natin sa online. So ayun lang for today's video. Sana nagustuhan nyo itong recipe natin ngayon. Try nyo na ito guys at sigurado akong magugustuhan nyo rin ito. Napakasarap itong kamote pandesal natin. Hanggang sa muli, thank you for watching. Follow for more.